Mahigit 300 million pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa isang storage facility sa Santa Cruz sa Maynila. Naaresto ang isang Chinese national na dati raw nagsilbing interpreter ng PIDEA o ng Philippine Drug Enforcement Agency. Pero ang mas ikinagulat ng mga pulis, naabutan din sa lugar ang dating hepe ng PIDEA Special Enforcement Service na si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Dahil dito, inaresto pati si Marcelino na dati pang nanguna sa ilang malalaking operasyon kontra droga. Itinanggi naman ni Marcelino na sangkot siya sa operasyon ng iligal na droga. Lehitimong surveillance daw ang ginagawa niya sa Maynila. May report si Oscar Oida. Nasasakal na ako. Bakit na ako pinipigilan magbigay ng statement? Karapatan ko yan eh. This is my right. I am invoking my right to give a statement para may tuwid natin ang lahat ng to. Wala akong dapat itago. Wala kaming ginawang kasalanan. This is a legitimate operation. Laking gulat na ng Philippine National Police at PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency nang maabutan nila sa loob ng isang shabu storage facility sa Santa Cruz, Maynila. Kayo na madaling araw si Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Naging hepe ng PIDEA Special Enforcement Service si Marcelino. Nobyembre pa raw nung isang taon, minaman-manan ng PIDEA ang naturang facility. Naabutan din sa facility ang Chinese national na si Yan Yishu na interpreter sa PIDEA na direktang nagre-report daw kay Marcelino. Mahigit 60 kilong shabu ang nasabat sa operasyon na tinatayang aabot sa halagang 300 milyong piso. Sa dami ng shabu na nakuha, itinuturing na large-scale laboratory ang lugar. Pero depensa ni Marcelino, nasa lugar sila dahil sa isinasagawang surveillance sa lugar. May patunay rin daw siya rito. Alam ng tropa, si General Gakdak lang naman ang gusto kong gawin. Yes, meron kaming documents lahat, everything. Sir, kaya nyo ipakita lahat yan, yung mga dokumento sinasabi nyo, tulungan ninyo akong may paliwanag ito sa tao. Tulungan ninyo ako isuwalat kung ano yung totoo. Tulungan ninyo akong sabihin sa lipunan, sa mamamayan kung anong totoo. Sir, may mga dokumento Huwag nyo kaming iwanan dito. Pero ayon sa PIDEA, tinuturing na suspect si Marcelino. He is in a clandestine laboratory. So, pwede na tayo mag-file ng criminal case. Okay. Bahala na siyang dumipensa. But after we file the case, we will officially inform the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines so that he can help us in the investigation. Sasama natin sa investigasyon, bakit siya nandun? At wala siyang authority binigay sa kanya, Armed Forces, na dapat nandun siya. We're not going to tolerate anybody from the uniform service. Kanina, isinailalim na sa standard booking procedure sina Marcelino at Yan Yishu. Kwento naman ng matagal ng kasamahan sa PIDEA ni Marcelino na si dating PIDEA Director Junicio Santiago. Tinawagan di umano ang colonel ng asset na Chinese national at pinuntahan nila ang storage facility para i-check kung totoong purong droga nga ito. Mula raw nung mawala sa PIDEA, aktibo pa rin daw si Marcelino sa mga anti-drug operations. Minsan nagkukwento kami, nabanggit niya na he was even the one tasked to brief the president on some operation. So there is awareness on the part of these people. Patuloy na kinukunan ng GMA News ng pahayag ang palasyo at si Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa. Maharap daw sa reklamong illegal manufacture of drugs si Marcelino. Graduate ng Philippine Military Academy Class of 1994 si Marcelino. Naka-assign siya sa Marines na nasa ilalim ng Philippine Navy. Nasa active service siya ngayon at ayon sa Philippine Navy ay inassign nung Lunes lang bilang Superintendent ng Navy Officer Candidate School sa Zambales. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Navy na hindi nila kinukonsinti ang anumang iligal na gawain ng mga miyembro nito. Iginit din nilang tutulong sila sa investigasyon kay Marcelino. Nakilala rin si Marcelino nang manguna sa isang operasyon taong 2008 para maaresto ang tinaguriang Alabang Boys, mga miyembro ng De Buena Familia na sangkot umano sa pagbebenta ng iligal na droga. 2008 din nang maaresto ng team ni Marcelino si Manny Lim, anak ng Noy Manila Mayor Alfredo Lim, sa isang buy-bust operation. Nobyembre 2014 naman, tumulong din sa Marcelino sa pagkakadiskubre sa pinakamalaking shabu laboratory sa bansa sa Kamiling, Tarlac, kung saan aabot sa 3 bilyong halaga ng shabu ang nasabat at 6 na Chinese nationals ang naaresto. Oscar Oida, GMA News.